Kamakailan lang, naging mainit na naman ang diskusyon sa social media. May mga netizens na nag-aaway tungkol sa pananamit ng ilang celebrities, na ginamit pa sa maling konteksto. May nagsasabi na karapatan ng babae ang magsuot ng kahit anong gusto niya. Pero may iba namang nagsasabi na ang pananamit ay maaaring makaapekto sa reaksyon ng ibang tao. Dito pumapasok ang matagal ng tanong. Sino ba talaga ang may kasalanan? Ang paraan ng pananamit ng babae o ang masamang pagnanasa ng mga lalaki? Tingnan natin ang dalawang pananaw sa usaping ito. Para sa maraming babae, ang pananamit ay bahagi ng personal freedom at self-expression. Maaaring magsuot ang isang tao ng partikular na damit dahil sa fashion, comfort, klima, o personal style. Para sa kanila, ang pananamit ay hindi pahintulot para bastusin o harassing ang isang tao. Sa psychology may konsepto na tinatawag na objectification. Ito ang sitwasyon kung saan ang isang tao ay tinitingnan lamang bilang bagay o katawan, at hindi bilang isang taong may dignidad at karapatan. Kaya sa pananaw na ito, kahit ano pa ang suot ng isang babae, nararapat pa rin siyang tretuhin ng may respeto. Sa kabilang banda, may mga lalaki at ilang tao rin na may ibang pananaw. Para sa kanila, ang pananamit ay maaaring makaimpluwensya sa reaksyon ng ibang tao sa paligid. May nagsasabi pa nga ng linya na, kung ayaw mabastos, magsuot ng maayos. Sa kanilang pananaw, ang disenteng pananamit ay maaaring makatulong upang maiwasan ang maling interpretasyon o hindi kanais-nais na atensyon. Para sa kanila, ang pananamit ay hindi lang personal na desisyon, kundi bahagi rin ng social responsibility sa loob ng komunidad. Bawat panig, may ipinaglalaban. May paliwanag. Ang pagkakaiba nga lamang, sino ba ang tama at sino ba ang may punto. Parehas may ipinaglalaban, pero ang malinaw sa usaping ito. Ito ay tungkol sa personal freedom, self-control at respeto sa kapwa. Magkakaiba ang pananaw ng mga tao dahil magkakaiba rin ang kultura, pagpapalaki, at lalong-lalo na, paniniwala. Pero, ano ba ang dapat natin na maging batayan? Sa huli, may dalawang bagay na laging pinag-uusapan sa ganitong usapin. Ang freedom of expression, kung saan may kalayaan ang tao na ipahayag ang sarili, kabilang na ang pananamit. At ang law of God, na nagtuturo ng kahinhinan, paggalang sa sarili, at pagrespeto sa kapwa. Sa pagitan ng dalawang ito, marahil ang pinakamahalagang tanong ay hindi lang kung ano ang tama o mali, kundi kung paano tayo mabubuhay na may respeto, disiplina, at malasakit sa isa't isa. Ikaw, ano ang pananaw mo tungkol dito? Ngayon gusto kong malaman ang opinyon mo. I-share mo ang pananaw mo sa comments. At huwag mo na din kalimutan mag-subscribe para sa mga bagong usapin.